Ang oras para sa panghapong pagsamba ng kapistahan ng tinapay na walang pampaalsa ay dumating na. Sa pamamagitan ng kapistahan ngayon, iukit natin sa ating mga puso ang pag-ibig at sakripisyo ni na Ama at Ina na ipinahayag sa pamamagitan ng krus at pagsisihan ng lahat ng ating nakaraang kasalanan. Makibahagi tayo sa mga pagdurusa ni Kristo at sundin natin ang masakripisyong landas ni na Ama at Ina. Ngayon, sa ilalim ng titulo ng sermon na Magandang Pagsisisi, suriin natin ang salita ng Diyos. Sama-sama nating buksan ang Isaiah chapter 53. Sa pang-umagang pagsamba, pinagnilayan natin ang lahat ng tiniis ni Kristo hanggang sa kanyang pagkakapako sa krus. 2,700 taong nakalilipas, ipinaliwanag ni Propetang Isayas kung saan nagmula ang lahat ng ito. Tingnan natin ang Isaiah chapter 53, verse 1. Chapter 53, verse 1. Sinong naniwala sa aming narinig? At kanino nahayag ang bisig ng Panginoon? Sapagkat siya'y tumubo sa harapan niya, na gaya ng sariwang pananim, at gaya ng ugat sa tuyong lupa. Siya'y walang anyo o kagandahan man na dapat nating pagmasdan siya, at walang kagandahan na maiibigan natin sa kanya. Siya'y hinamak at itinakwil ng mga tao. Isang taong nagdurusa at sanay sa kalungkutan. At gaya ng isa na pinagkublihan ng mukha ng mga tao, siya'y hinamak at hindi natin siya pinahalagahan. Tunay na kanyang pinasan ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kalungkutan. Gayunmay, ating itinuring siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at pinahirapan. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsuway. Siya'y binugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ipinataw sa kanya ang parusa para sa ating kapayapaan, at sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay gumaling tayo. Tayong lahat ay gaya ng mga tupang naligaw. Bawat isa sa atin ay lumihis sa kanyang sariling daan, at ipinasan sa kanya ng Panginoon ang lahat nating kasamaan. Siya'y inapi at siya'y sinaktan, gayunmay hindi niya ibinuka ang kanyang bibig. Gaya ng kordero na dinadala sa katayan, at gaya ng tupa na sa harapan ng mga manggugupit sa kanya ay pipi, kaya't hindi niya ibinuka ang kanyang bibig. Sa pamamagitan ng pang-aapi at paghatol ay inilayo siya. At tungkol sa kanyang salinlahi, na itinuring na siya'y itiniwalag sa lupain ng mga buhay, at sinaktan dahil sa pagsalangsang ng aking bayan. At ginawa nila ang kanyang libingan na kasama ng masasama, at kasama ng isang lalaking mayaman sa kanyang kamatayan. Bagaman hindi siya gumawa ng karahasan o walang anumang pandaraya sa kanyang bibig. Gayunmay, kinalugdan ng Panginoon na mabugbog siya, kanyang inilagay siya sa pagdaramdam. Kapag gagawin niya ang kanyang kaluluwa bilang handog pang kasalanan, makikita niya ang kanyang supling, pahabain niya ang kanyang mga araw, at ang kalooban ng Panginoon ay uunlad sa kanyang kamay. Kanyang makikita ang bunga ng paghihirap ng kanyang kaluluwa, at masisiyahan sa pamamagitan ng kanyang kaalaman. Aariing ganap ng matuwid kong lingkod ang marami, at papasanin niya ang kanilang mga kasamaan. Kaya't hahatian ko siya ng bahagi ng kasama ng dakila, at kanyang hahatiin ng samsam na kasama ng malakas, sapagkat kanyang ibinuhos ang kanyang kaluluwa sa kamatayan, at ibinilang na kasama ng mga lumalabag. Gayunmay pinasan niya ang kasalanan ng marami, at namagitan para sa mga lumalabag. Makikita natin sa Isaiah chapter 53 ang dahilan kung bakit kinailangang ipako si Kristo sa krus. Ngayon ang araw kung kailan ipinako si Kristo sa krus. Ang kapistahan ng tinapay na walang pampaalsa ay panahon upang alalahanin ang pagdurusa ni Kristo.
Patungkol sa kanyang pagdurusa sa krus, nasusulat, siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsuway. Siya'y binugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ipinataw sa kanya ang parusa para sa ating kapayapaan, at sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay gumaling tayo. Iniwan ni Propetang Isayas ang mga record na ito 2,700 taong nakalilipas. Mga 700 taon bago pumarito si Jesus sa lupa, ipinaalam sa atin ng Diyos ang dahilan sa pamamagitan ng mga propeta at niliwanagan tayo sa pamamagitan ng mga propesiyang ito. Tinuturuan din tayo ng mga propesiya na ipinasan sa Kanya ng Panginoon ang lahat nating kasamaan. Sa tuwing binabasa natin ang Isaiah chapter 53, napapaisip tayo ng gaano kabigat ang mga kasalanan natin at gaano kabigat ang parusa sa atin. Para sa ating mga kasalanan, siya ay binugbog at hinagupit. Mag-isa niyang pinasan ang ating mga kasamaan. Kahit na siya ay pinahirapan, hindi niya ibinuka ang kanyang bibig, kundi tahimik na nilakad ang landas na iyon. Ang ating makalangit na Ama, ang Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, ay tahimik na nagtiis ng kahihiyan mula sa kanyang mga nilalang. Dapat nating laging iukit ng malalim ang kanyang buhay sa ating mga puso. Kaya dapat na alalahanin ng bawat isa sa atin ang araw kung kailan ipinako si Kristo sa krus at pagsisiya ng lahat ng ating nakaraang kasalanan. Nang dumating si Jesus 2,000 taong nakalilipas, binigyang diin niyang, magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Marami siyang hinihiling para sa ating pagsisisi. Ngayon, papalapit na ang kaharian ng langit at ipinagdiriwang natin ang kapistahan ng tinapay na walang pampaalsa. Kung malalim nating iisipin ang araw kung kailan namatay si Kristo sa krus, dapat tayong magsisi at dapat nating tanggapin ang kaharian ng langit na papalapit na. Kung gayon, paano matatamo ang tunay na pagsisisi? Anong pag-uugali ang dapat na mayroon tayo? Ang pagsisisi ay hindi lang pagkadama ng pagsisisi para sa ating mga kasalanan, kundi ang pagsasapamuhay din ng isang panibagong buhay na may matibay na pagpapasya na hindi na muling gagawa ng mga kasalanan. Kung gayon, sa pagsusuri sa sumusunod na 3 kaso, isipin nating, sino ang namuhay ng may pagsisisi? At magkaroon ng mga pananaw kung paano tayo dapat na mamuhay ng may pagsisisi. May isang bata na nagngangalang Sunny. Naniniwala si Sunny na ang pagnanakaw sa iba ay mali. May isang bata na nagngangalang Molly. Nadarama ni Molly na ang pagnanakaw sa iba ay mali at sinusubukan niyang pagbayaran ang mga kasalanan niya sa pamamagitan ng mabubuting gawa. May isang bata na nagngangalang Jane. Naniniwala si Jane na ang pagnanakaw ay mali. Nangangako siyang hindi na muling magnanakaw. At hinihikayat niya ang ibang mga magnanakaw na magsisi. Sa 3 ito, sino ang namuhay ng tunay na nagsisisi? Ang antas ng pagsisisi ay maaaring magkakaiba. Pero ang tunay na pagsisisi na ninanais ng Diyos ay ang 3 kaso, ang kay Jane. Ang isang taong nakadarama ng pagsisisi sa kanyang mga kasalanan at nagpasya na, hindi na ako masasangkot sa kasalanang ito, ay humihimok sa iba na magsisi. Kung gayon, nang pumarito si Jesus sa lupa, sa Mark chapter 1, ng madaling araw, sinabi niyang,
Pumunta tayo sa iba pang mga karatig bayan upang ako ay makapangaral din naman doon, sapagkat dahil dito ako ay naparito. Buksan natin ang Mark chapter 1. Mark chapter 1 verse 35. Nang madaling araw, habang madilim pa, pagbangon ni Jesus, ay lumabas siya at nagtungo sa isang ilang na lugar, at doon ay nanalangin. Hinanap siya ni Simon at ng mga kasamahan niya. Siya'y natagpuan nila at sinabi sa kanya, "Hinahanap ka ng lahat." Sinabi niya sa kanila, "Pumunta tayo sa iba pang mga karatig bayan upang ako'y makapangaral din naman doon, sapagkat dahil dito ako'y naparito." Sa Luke chapter 19 verse 10, sinabi niyang, "Ako'y pumarito upang hanapin at iligtas ang nawala." Samantalang sa Mark, sinabi niyang, "Ako'y dumating upang mangaral." Kung gayon, mauunawaan natin kung ano ang pinakadakilang gawain na dapat nating gawin upang iligtas ang iba, hindi ba? Ito ay ang pangangaral. Tingnan natin ang Luke chapter 19. Luke chapter 19. Sa Luke chapter 19, verse 10, sinabi ni Jesus, "Sapagkat ang anak ng tao ay dumating upang hanapin at iligtas ang nawala." Ang anak ng tao ay si Jesus, hindi ba? Ang dahilan kung bakit pumarito si Jesus sa lupa, sa ibang salita, ang kanyang layunin ay upang hanapin at, ano pa? Iligtas ang nawala. Kung gayon, paano kumilos ang isang taong tunay na nagsisi? Ano ang patunay ng pagsisisi? Pag inaakay niya ang ibang mga makasalanan tungo sa landas ng kaligtasan, tinuturing ito ng Diyos bilang patunay ng pagsisisi. Lumipat tayo sa Luke chapter 15. Luke chapter 15. Tingnan natin ang Luke chapter 15, verse 10. Gayon din, sinasabi ko sa inyo, may kagalakan sa harapan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang nagsisisi. Pumunta tayo sa verse 7. Tingnan natin ang verse 7. Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi, kaysa 99 na taong matutuwid na hindi nangangailangan ng pagsisisi. Dahil ang pangangaral ay patunay ng pagsisisi, nagbigay siya ng halimbawa ng pangangaral mula ng madaling araw. At nang umakyat siya sa langit, sinabi niya na, "Kayo ay magiging mga saksi ko sa Samaria at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa." At hiniling sa atin na akayin ng maraming makasalanan na tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Iniwan din niya sa atin ng isang pangako. At narito, ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Tingnan natin ang Matthew chapter 28 verse 18. Matthew chapter 28 verse 18. Chapter 28 verse 18. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, "Ang lahat ng awtoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay ibinigay na sa akin. Kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon." Ito ang huling salitang iniwan ni Jesus. Sa ibang salita, hiniling niya sa atin na matamo ang pinakamagandang pagsisisi. Sinuri natin ang mga kwento ni Sunny, Molly, at Shane. Ang tatlong ito ay may kasaysayan ng pagnanakaw sa iba ng kahit isang beses. Gayunman, ang bawat isa ay may iba't ibang pag-iisip.
Nagsisi si Sunny nang may pangunahing pakiramdam na masama ang pagnanakaw. At nadama din ni Molly na masama ang pagnanakaw. Sa halip na itama ito, naisip lang niya na pagbabayaran ko ang aking nakaraang kasalanan sa pamamagitan ng isang mabuting gawa. Nadama ni Jane na mali ang pagnanakaw. Kaya hindi lang siya tumigil sa pagnanakaw, kundi inakay din ng ibang mga magnanakaw tungo sa pagsisisi. Kung gayon, sa tatlo, sino ang tunay na nagsisi? Alinsunod sa mga katuruan ng Biblia, ang ikatlo, si Jane. Tayo rin ay dapat na magdala ng patunay ng pagsisisi sa harapan ng Diyos. Hindi ba't ang patunay ng ating pagsisisi ay ang pagpapahayag ng bagong tipan sa Samaria at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa? Kaya nasusulat sa 1 Thessalonians chapter 2 na ipinagkatiwala ng Diyos ang gawaing ito sa mga minarapat lang niya. Sa ibang salita, ipinagkatiwala niya ang gawaing ito tanging sa mga nagsisisi. Kumpirmahin natin ito sa 1 Thessalonians chapter 2. Tingnan natin ang 1 Thessalonians chapter 2, verse 3. Chapter 2, verse 3. Sapagkat ang aming pangaral ay hindi mula sa pandaraya, ni sa karumihan, ni sa panlilinlang, kundi kung paanong kami minarapat ng Diyos na pagkatiwalaan ng Ebanghelyo, ay gayon kami nagsasalita. Hindi upang bigyang lugod ang mga tao, kundi ang Diyos na sumusuri sa aming mga puso. Paanong ipinagkatiwala sa atin ang Ebanghelyo? Tinuring tayo ng Diyos na ang mga matutuwid. Nakikita niya tayo bilang mga anak na pinakakarapat-dapat para sa gawaing ito. Dahil dito, ipinagkatiwala niya sa atin ang Ebanghelyo. Hindi ba't ipinagkakatiwala ng mga magulang ang kanilang gawain sa pinakamasipag na anak na sumusunod sa kanilang mga salita? Dito rin, tinuring tayo ng Diyos na matutuwid at ipinagkatiwala sa atin ang Ebanghelyo. Maging ang mga makalangit na anghel ay hindi maaaring gawin ang gawaing ito. Ang katotohanan na tinuturing ng Diyos na matuwid ang isang makasalanan ay nangangahulugang tinatanggap ng Diyos ang pagsisisi ng makasalanan at pinalalagpas ang lahat ng kanyang kilos at mga pag-uugali. Hiniling ng Diyos sa mga makasalanang minarapat niya na mangaral ng Ebanghelyo. Ang kakayang akayin ng ibang mga makasalanan tungo sa pagsisisi ay ang buhay na patunay na ang isang tao ay tunay na nagsisi. Kaya hindi ba't ang gawaing ipinagkatiwala sa atin ay ang ipangaral ang Ebanghelyo ng bagong tipan? Lumipat tayo sa 2 Corinthians chapter 3. 2 Corinthians chapter 3. Tingnan natin ang chapter 3, verse 6. Na ginawa kaming may kakayahan na maging mga lingkod ng bagong tipan, hindi ng titik, kundi ng Espiritu, sapagkat ang titik ay pumapatay, subalit ang Espiritu ay nagbibigay buhay. Nais ng Diyos na magsisi tayo, at ang pinakamabuting paraan upang magsisi ay ang maging mga manggagawa ng bagong tipan. Kaya sinasabing, ginawa kaming may kakayahan ng Diyos na maging mga lingkod ng bagong tipan. Lumipat tayo sa 2 Timothy chapter 4. 2 Timothy chapter 4 verse 1. Sa harapan ng Diyos at ni Kristo Jesus, na siyang hahatol sa mga buhay at sa mga patay, at sa pamamagitan ng kanyang pagpapakita at sa kanyang kaharian ay inaatasan kita. Ano ang gagawin natin?
Para sa kaharian ng Diyos, inatasan niya tayo na ipangaral ang salita. Ay inaatasan kita. Ipangaral mo ang salita. Magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Ano ang ibig sabihin nito? Siyempre, makabubuting ilaan natin ang mga sarili sa lahat ng bagay. Pero hindi tayo dapat na maging mga tamad, lalo na sa pangangaral ng salita ng Diyos. Sa madaling salita, ang sa kapanahunan at sa di kapanahunan ay sa lahat ng panahon. Mangaral ng salita, hindi lang sa tuwing may pagkakataon, kundi sa lahat ng panahon. Magtuwid ka, manaway ka, mangaral ka ng may buong pagtitiyaga at pagtuturo. Verse 3, sapagkat darating ang panahon na hindi nila matitiis ang wastong aral, kundi sa pagkakaroon nila ng makakating tainga ay mag-iipon sila para sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling pagnanasa at tatalikod sa pakikinig sa katotohanan ng kanilang mga tainga at babaling sa mga kathang isip. Ngunit ikaw ay maging matino sa lahat ng mga bagay. Magtiis ka ng mga kahirapan. Ano pa ang dapat nating gawin? Gampanan mo ang gawain ng isang ebanghelista. Ganapin mong lubos ang iyong ministeryo. Nais ng Diyos na ibigay ang pinakamahalagang pagpapala sa kanyang bayan. May libo-libong pagpapala. Pero ito ang pagpapalang ninanais ng Diyos na matanggap ng kanyang mga anak. Sinabi ng Diyos, gampanan mo ang gawain ng isang ebanghelista. Ganapin mong lubos ang iyong ministeryo. Kung gayon, tingnan natin ang verse 6. Tungkol sa akin, ako'y ibinuhos na tulad sa inuming handog at ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. Nakipaglaban ako ng mabuting pakikipaglaban. Natapos ko na ang aking takbuhin. Iningatan ko ang pananampalataya. Kaya mula ngayon ay nakalaan na sa akin. Ano ang nakalaan na para sa atin? Ang putong ng katuwiran. Dahil masipag tayong gumawa patungo sa layuning naghihintay sa atin. Tumutuon sa pangangaral ng kalooban ng Diyos sa mga tao sa mundo. Hindi ba tayo tatanggap ng pinakadakilang putong? Maaari sanang gawin tayo ng Diyos na maging maraming ibang nilalang. Kaya niya tayong gawing presidente ng isang kumpanya, presidente ng isang bansa, o maging isang opisyal ng gobyerno. Sa halip, ginawa tayo ng Diyos na mga manggagawa ng bagong tipan na may kakayahan. Buksan din natin ang Titus chapter 1. Titus chapter 1 verse 2. Sa pag-asa sa buhay na walang hanggan, bago pa nagsimula ang mga panahon, ito ay ipinangako ng Diyos na hindi nagsisinungaling. Ngunit sa takdang panahon ay ipinahayag sa kanyang salita sa pamamagitan ng, pangangaral na sa akin ay pinagkatiwala ayon sa utos ng Diyos na ating tagapagligtas. Hindi ito ipinagkatiwala ng Diyos sa kahit sino lang. Sino ang makakapangaral sa sanlibutan ng tungkol sa bagong tipan, ng tungkol sa Diyos Ama at Diyos Ina? Tayo, ang mga kapamilya ng Zion na tinuturing ng Diyos na matutuwid. Nais ng Diyos na ang mga makasalanan ay magsikap na magsisi at magpasakop sa kalooban ng Diyos bilang maharlikang pagkapari sa kaharian ng langit. Ito ang nais ng Diyos para sa atin. Ngayon, hinihiling ko sa inyo na iukit ang diwa ng kapistahan ng tinapay na walang pampaalsa sa inyong mga puso para lubos nating mabigyang lugod ang Diyos. Habang pinagninilay-nilayan ang ating mga kasalanan at nagsisisi, dapat nating isiping, ano ang hinihiling sa akin ni na Ama at Ina? Dumating ang Diyos sa lupang ito para hanapin tayo at bigyang kasiyahan. Isinasakripisyo maging ang kanyang laman, ang kanyang dugo, ang kanyang posisyon, at ang kanyang kaluwalhatian. Higit pa rito, sa kapistahang ito ng tinapay na walang pampaalsa, siya ay namatay sa krus sa halip natin. Kaya wag nating kailanmang burahin ang kamatayan ni Kristo sa krus sa ating mga puso, kundi sundin ang buhay ni Kristo nang mapagbiyaya hanggang sa huli.
Naway sa taong ito, ang lahat ng makalangit na anak ay makakapaghatid ng galak at luwalhati kina Ama at Ina. Tayo ngayon ay nag-aayuno mula hating gabi hanggang 3 p.m. sa araw na ito. Gaano kahirap at kasakit ang mag-ayuno sa maikling panahon na ito? Gayunman, ang buhay ng Ebanghelyo ni Kristo ng 37 taon sa kanyang ikalawang pagdating ay hindi mailalarawan sa mga salita. Ang ating simbahan ngayon, ang ating mismong pag-iral at ang ating kinabukasan ay nagmumula lahat sa sakripisyo ng Diyos. Umaasa na pagninilay-nilayan natin ang katotohanan ito at magsisisi ng taos-puso para makapagbigay tayo ng galak kina Ama at Ina. Nais kong tapusin ang panghapong sermon. Maraming salamat.